You are listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Here's today's message. Sabi sa Tagalog ng Hebrews chapter 2 verses 14 to 15. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at may dugo, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahoy inalipin ng takot sa kamatayan. Ngayon, pag tinignan niyo po ito, ang sabi rito, wala na dapat talaga tayong takot. Hindi tayo takot sa kamatayan, hindi tayo takot sa dyablo dapat wala tayong takot. Ang tanong, bakit marami pa rin tayong takot? Alam niyo po ba na yung takot natin, natural sa tao yon. Pero ang pinapakita sa akin ng Panginoon dito, there is a real you inside you. Yung spirit man natin, yung tinanggap natin si Jesus na nabubuhay dito. Si Jesus tinanggap natin, dito siya pumasok sa puso natin. Para bang kung sino si Jesus, tinanggap natin siya, ang tanong si Jesus ba'y natatakot? Hindi, right? So kung nandito siya, nabubuhay siya sa atin, dapat hindi tayo natatakot, right? Takot na takot tayo sa kamatayan. Pero ang sabi ng Panginoon, merong isang katotohanan dapat niyong i-meditate na dapat hindi kayo natatakot. Dapat pareho ko kayo. Mahirap yon, ano? Now, papaano ito mapapagtagumpayan? Well, mapapagtagumpayan lang natin itong takot na ito kapag palagi po tayong nag-meditate ng Word of God. Kasi makikilala mo na makikilala ko sino si Jesus nasa iyo. Totoo po yun. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So kada basa mo, yung faith mo kay Jesus, ay hindi ako natatakot. Nabubuo. God will allow yung mga time na takot tayo para hanapin natin siya ulit. Yung word niya, i-declare ulit natin. Imaginin po ninyo, kung di pa ninyo ito nararanasan, kapag natatakot kayo, maghanap kayo ng salita ng Diyos. Subukan ninyo, pag di kayo, parang may strength na pumapasok bigla. Kahit sometimes, takot ka, may magpapadala lang sa'yo ng verse na sumigla ko. Totoo po ba yan o hindi? O kung hindi totoo yan, tingnan ninyo. Pag takot kayo, maghanap kayo ng salita tungkol sa Panginoon. Mawawala. Bakit ganun? Pag may nagpadalang ganun, basta there's something na lumalakas inside you na napuputol yung kung di man putol totally, nababawasan para makakope ka dun sa gagawin mo sa mga araw na yon. So, ibig sabihin, living word talaga yung word. Right? Tandaan po ninyo yun, para pagka nag-evangelize kayo, mayroong natatakot, basta sabihin mo, kapatid, ganito lang gawin mo. O ito, ang verse. Diba? Memorizein mo yan. Psalm 91. Psalm 23. Memorize mo yan. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Imagine mo, I will dwell in the house of the Lord forever. Yun po ang ending nun eh. Lahat kumpleto na doon. Pag natatakot kayo, ganun yun. Makikita mo lang, malakas ka na. May power. Meron pong power. Kaya malalaman mo si Jesus, totoo. Bakit? May power. Okay. So, pinalaya na niya. Ang ganda doon pinalaya na niya ang lahat ng tao. Kaya lang, yung mga tao, hindi niya alam, malaya na siya. Parang yung elepante, kung tatali mo mula bata, nandun siya sa isang pole, nakatali siya doon. Kahit tanggalin mo na yung tali niya, hindi pa rin siya alis doon. Kasi
Akala niya, nakatali pa siya. Sanay siyang nakatali eh. Eh ngayon sinasabi ng Lord, hindi na kayo nakatali. Natatakot kayo. I-take yung sword of the Spirit, which is the Word of God. Imagine mo, switching lang ng mind natin, niisip natin, nag-iiba na yung pag-iisip natin. Pag naiba na yung pag-iisip natin, wala na yung takot. Nakuha niyo po? Okay. So, ito pong sinasabi kong Jesus, ito pong Jesus na pinagmamalaki natin dito sa church natin. At siya po ay nagbigay sa atin ng great example. Okay, Philippians 2 verses 6 to 8. Ay sabi dito, kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ito, gustong-gusto ko po ito. Ganda nito. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, okay, ito na. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. So si Jesus nagpakumbaba to the point of dying on the cross among thieves. Grabe yung Diyos na to. Nasa langit siya. Nagpakumbaba siya. Bumaba siya sa lupa. Hanggang ibigay niya yung buhay niya sa cross. Di ba nakakadimin po yun? Diyos ka na nga, pinako ka sa cross, kinuha mo lahat ng kasalanan ng tao. Tapos, ang katabi mo pa, mga magnanakaw, papako ka na rin lang sa cross. Ang katabi mo, mga magnanakaw. Kaya dapat pag-aralan si Jesus. Pag-aralan natin kung sino siya. Dito po makikita. Parang acid test yan. Ugali natin. Kamukha ba tayo ni Jesus? Mapagkumbaba ba tayo? Okay. So nagpakumbaba po si Jesus hanggang sa cross. Kasama niya yung mga pusakal na magnanakaw. Doon siya hinalera. Verse 9 to 11. At dahil dito, look at this, at dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit, again, higit sa lahat ng pangalan. God gave Jesus the name that is above every name. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, bawat tuhod ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Impyerno po yun. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos, Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Hesu Kristo ang Panginoon. Makinig po kayo mabuti. This is very nice. Look at this. Ang attitude ni Jesus ay complete opposite ni Satan. Kung si Jesus na tagalangit, nagpakumbaba, kaya bumaba siya sa lupa para tayo tubusin sa kasalanan at bigyan ng buhay na walang hanggan, si Satan naman po, na taga pinakailalim ng lupa. Yun po yung hell. Doon sa malalim na walang hanggang lalim. Okay? Ito yung hell. Gustong umakyat naman sa langit para siya ang i-worship. So, hindi nakakaalam po, si Satan po, ang dati niyang pangalan ay Lucifer, doon sa langit. Worship leader po siya, si Lucifer. No? But, sobra siyang nainggit sa Diyos. Kaya gusto niya rin maging Diyos. Ang gusto niya, patalsikin ng Diyos sa trono niya at siya ang maging Diyos na sasambahin. So, yung rebellion, ay wala lang po, hindi po sa earth lang. No? Kung ang God, pinagtataksilan, tayo po talagang prone din sa ganyan.
Nanako niyo po, huwag kayo mabibigla. Pagka mga tao, ibang tao, nagtataksil. Sabihin, bakit? Galing-galing niya mag-preach, bakit pinagtataksil lang kayo? Si Jesus nga, sa langit pa lang nga, nagtaksil na si Lucifer. Hindi naawat ng mga kawal ng Panginoon doon. Hindi. Inalaw niya magtaksil. Okay. So, yung Lucifer na nagtaksil, nung nabunyag yan sa heaven, pinatalsik siya ng Panginoon. Tinapon siya dito sa lupa. Nung tinapon po ang demonyo, from Lucifer, naging Satanas na po siya, Satan. Nung nandito na siya, na ibang pangalan, Satan na siya. Nung nandito po siya sa lupa, tinawag nga siya na Prince of this world. Kasi hindi naman tumundo ng Lord eh. To earth, hindi tumundo ng Lord. Hindi taga rito ang Lord. Yes. Ang taga rito, ang nagro-rule dito sa earth, ang sabi ni Jesus mismo, I believe sa Book of John yun, si Satan. No? Now, sasabihin niya, paano na tayo mga Christians? Ayun na nga eh. Nakatira lang si Jesus dun sa tumanggap sa Kanya. Kaya nga kung wala ka kay Jesus, nandito ka lang sa mundo, kawawa ka. Kasi ang naghahari sa mundo, si Satanas, the prince of this world. Tapos, makokontrol lang ng Lord ang demonyo to attack you. Abay, kapag napapakontrol ka kay Jesus. Pero pag gusto mo nang magwala, abay, meron kang free will. Kung gusto mo magpakawala, ay talagang papabayaan ka naman ng Lord eh. Pag hindi mo na, ayaw mong papigil, nanakuha niyo po, dito sa mundong ito, dangerous ang world na ito without the Lord. Very dangerous. Kaya ayaw ko na nakatira ako sa mundong temporary at may limit at kakaunti na lang ang natitira. Tapos, wala pa ako sa Lord. Ang Diyos ko, sarili ko. Tama? Nakakatakot. And there is a training there, ha? Hindi nyo mapapasunod ang sarili ninyo na biglaan. Tapos, kahit lahat na ng panahon, napapasunod na ninyo. No. May training po yan para tuluyan kayong magpailalim sa Lord. Tetes kayo ng tetes ng Lord. May papagawa sa iyo ang Lord, ayaw mo. No? May papapuntahan sa iyo ang Lord, ayaw mo. Po, ikaw ang Diyos, no? Hindi ka matitrain. Nakuha niyo po. So, imagine mo itong mundong to. Parang, imagine mo lawak ng mundo. Mula dito sa Amerika, sa Asia. Ang lawak niyan. Ang sikat pa lang ng naghahari dito, ang demonyo, yes. Kaya nga may patayan eh. Kasi kung naghahari ang Lord sa buong mundo, walang patayan, walang sakit, walang nag-aaway, walang gera. Tama po ba? Kaya yung kingdom ng God, doon walang magulo sa heaven. Walang abayan, walang inggitan, walang poverty, nothing. Puro saya. The bliss of heaven. Sabi ni Pablo, walang makakalirip. Imagine na ninyo lahat ng magagandang nakita nyo sa mundo. Walang sinabi yan. Walang makakaisip na tao yung ganda dun. Yun ang kaharian ng Diyos. Kaya pag naglakad kayo dito sa mundong ito, siguraduhin po ninyo, abay, sakop kayo ng Lord. Kasi kung di kayo sakop, nabubuhay lang kayo para sa sarili nyo at gusto ninyo, dangerous yun. Nakukuha niyo po. You train. Bari paglabas lang ninyo dito, mamaya, merong gusto ipagawa ang Lord sa inyo. Ayaw niyong papigil. Alam niyo yun, magsasalita ang Lord. So yan, yung mga natututunan ninyo yan, pwede nyo i-share yan. Sabihin nyo, ayoko na maging mawala sa Lord. Para pala akong nag-iisa dito sa mundo kahit ako may trabaho. Yes. Pakahirap. Kaya mo sabi, thy will be done on earth as it is in heaven. Yun ang perfect will ng Lord. Thy will be done on earth. Sinong nasa mundo? Kaya pag ang will ng God, yung gusto ng God, sino man ang sumalo doon, para ka nasa heaven. Kaya sa loob ng bahay, pag ang lahat ng tao, sakop ng Diyos ang isip, puso, lahat, katawan, walang magulo. Pero isa lang ang hindi sakop ng Lord sa isang tahanan. Apektado lahat. Isa lang.
Kaya sabi ko, unfair ang bawat taong hindi nag-aalaga ng kanyang buhay espiritual. Unfair sa pamilya niya. Tama po ba? Kasi prone siya sa lahat ng danger eh. Eh kung mahal mo kapamilya mo, kung may nangyayari sa kanyang hindi maganda, eh di ikaw din naapektuhan. Unfair. Ang tunay na umiibig sa pamilya at sa mga mahal sa buhay, aalagaan niya yung time niya, yung relasyon niya sa Panginoon. Thank you for listening to the Daily Peace and Comfort Podcast. Join us again next time for another inspiring message. For more information and teaching resources, you can visit our website at www.therockofmysalvation.org. God bless you and have a great day.